May isang pangalan, isang prangkisa, at isang napakalaking halaga, 34 billion pesos. Well, yan ang mga sangkap sa isang issue kung saan ang isang simpleng tanong ay tila sadyang ginawang komplikado. Ngayon, bubusiin natin yan. So, heto yung pinakasimpleng tanong sa gitna ng lahat ng ito. Pwede ba ng isang mambabatas may financial interest pala sa isang prangkisa na, galing din mismo sa Kongreso kung saan siya miyembro? Diyan talaga nagsisimula ang lahat. At base sa pagsuri natin sa mga source material, parang may ginamit na legal gimmick daw para sadyang palabuin yung sagot. So ano nga ba itong gimmick na to? Tara, tingnan natin. Okay, so unahin natin yung pangunahing depensa nila. Ito yung tinatawag na corporate veil. Medyo technical pakinggan pero ano ba talaga yan? Para mas madaling maintindihan, isipin nyo yung corporate veil na parang isang magic wall sa batas. Pinaghihiwalay nito yung kumpanya at yung mga may-ari. So kahit malugi o magkaproblema yung kumpanya, safe yung personal na yaman ng may-ari. Gets? Yan yung legal shield na nasa sentro ng depensa. Okay, para masundan natin yung depensa, kailangan nating malaman na may dalawang kumpanya tayong pinag-uusapan dito. Una, yung Solar para sa Bayan o SPBC. Sila yung may hawak ng prangkisa, tandaan nyo yan. Tapos, meron ding SPNU Energy o SPNEC. Ito naman yung kumpanyang binenta sa Meralco. So ang argumento nila, simple lang. Hoy, magkaiba yung dalawang yan, kaya wala kaming nilabag. At hindi lang yan, para mas patibayin pa yung argumento nila, mismong Meralco, through their subsidiary na MGen, ay nagsalita. Sabi nila at sinipi ko, hindi kami bumili ng kahit anong parte sa SPBC. Ang negosyo ng SPNEC ay hindi nakadepende sa prangkisang binabanggit. Malinaw, di ba? Yan ang linya nila. So, kung pakikinggan mo yung depensa, parang ang linaw, no? Dalawang magkaibang kumpanya, hindi naman naibenta yung prangkisa, so walang nilabag na batas. Case closed na ba? Well, hindi pa. Kasi kapag tiningnan na natin yung mga binitawang pangako, dito na nag-iiba ang ihip ng hangin. Okay, so iset aside muna natin saglit yung mga legal technicalities. Tingnan naman natin yung totoong nangyari, yung mga pangako versus yung performance. Kasi dito talaga nagkakatalo. Alam nyo ba kung anong ipinangako? 10,000 megawatts ng solar capacity. Uulitin ko ha, 10,000 megawatts. Grabe, sobrang laking numero niyan. Game changer sana yan para sa buong Pilipinas. Pero, heto ang resulta. Ready na ba kayo? 2%, 2%. Imagine, sa 10,000 megawatts na pinangako, 2% lang yung na-deliver. Ang laki ng nanga, di ba? At dahil nga sa napakalaking pagkukulang na yan, syempre may consequence. Hinahabol ngayon ng Department of Energy or DOE yung kumpanya. At hindi biro yung multa, 24 billion pesos. At para mas malinaw, mismong si Energy Secretary Sharon Garin may sinabi. At ito, prangka. Ang gusto namin ay mga lehitimong investor, kaya kami naglilinis. Wow! Parang sinasabi niyang, ayusin niyo yan, we want the real deal. Ngayon, tingnan nating mabuti yung timeline. Kasi dito, yung timing parang medyo interesting. Noong 2019, nakuha yung prangkisa based sa mga dambuhalang pangako. Tapos, between 2023 to 2025, habang may investigasyon na, biglang naibenta yung control sa SPNEC for a whopping 34 billion pesos. Then, 2025, pumasok sila Viste sa Kongreso. At heto ang kicker. Pagkatapos ng bentahan, sakalang biglang inanunsyo ng DOE yung 24 billion peso penalty. Coincidence lang ba to? Kaya na ang humusga. Okay, so kalimutan muna natin yung corporate law. Kalimutan muna natin yung mga kumpanya. Akyat tayo sa pinakamataas na batas ng Pilipinas. Dahil ayon sa ating sinusuri, may isang malinaw na red line dito. At hindi lang basta-bastang linya yan. Iginuhit yan mismo ng ating saligang batas. Makinig kayong mabuti. Ito mismo ang sinasabi ng Article 6, Section 14 ng ating Constitution. Sabi dito, ang isang mambabatas, hindi siya dapat, direkta o hindi direkta, magkaroon ng pinansyal na interes sa anumang prangkisa na ipinagkaloob ng gobyerno habang siya ay namunungkulan. Ang linaw, di ba? Walang pero, walang what if, it's a straight-up prohibition. So, kailan daw nangyari yung paglabag? Ito ang timeline. July 1, 2025, nanumpa siya bilang kongresista.
Pero mula Hulyo hanggang katapusan ng Oktubre ng parehong taon, may hawak pa rin siyang shares. So for almost 4 months, habang siya ay isang mababakas na, may financial interest pa rin siya. Ayon sa analysis, yan mismo ang paglabag sa konstitusyon. Kaya naman, ang bigat ng argument dito, yung pagbebenta ng shares, pagkatatos, manumpa, hindi na raw yung compliance. Huli na, ang tawag daw dyan, damage control. So sa dulo ng lahat ng ito, may isang legal principle na lumalabas. Substance over form. Ano bang ibig sabihin yan? Simple lang, ano ba yung mas mahalaga, yung itsura o yung totoong nangyari? Tingnan natin tong dalawang panig. Sa isang banda, yung form o yung forma. Oo, magkahiwalay na kumpanya. Oo, may approval ng SEC at PSE. At oo, nabenta naman yung shares sa huli. Yan yung itsura. Pero sa kabilang banda, ano yung substance o yung laman? Nagkaroon ng financial interest habang nasa pwesto. Pinagkakitaan yung prangkisa. At ang resulta, isang constitutional conflict. So ang tanong, alin ang dapat manaig? Pero teka, di ba inapprove ng SEC at PSE yung sale? So okay na yon? Well, ayon sa analysis, hindi. Kasi ang trabaho ng SEC at PSE ay tingnan kung tama yung papeles ng bentahan, kung tama yung proseso. Hindi nila trabaho na magbigay ng parang get out of jail free card para sa isang constitutional violation. Magkaibang usapan yon. At dito napapasok yung pinaka-powerful na takeaway mula sa analysis na to, na bumabalik doon sa sinimulan natin. Sinasabi nito na ang mga corporate veil ay hindi panangga sa mga paglabag sa Constitution. In other words, hanggang corporate issues lang yung shield na yan. Hindi nito kayang harangan ang saligang bata. Kaya sa huli, maiiwan tayo sa isang napakahalagang tanong para pag-isipan. Kailan ba nagiging constitutional violation ng isang bagay? Kahit na binalot pa ito sa mga legal na depensa. At dito, tayo ang magpapasya. Ano ba ang mas matimbang? Yung anyo o yung diwa?